guys! So for today's video, ipapakita ko sa inyo yung salary ko as a casual educator. Guys, bago ko sa inyo ipakita yung salary ko, bibigyan ko muna kayo ng konting background about sa school hours dito sa Australia. So dito sa Australia guys, ang primary school hours lang dito, sa buong Australia ha, it starts at 8:30 or 9 o'clock a.m. and it will end at 3 or 3:30. So, super aga, diba? Super late nag-uumpisa and super aga din na natatapos compare sa Pilipinas. So, para ma-help yung family ng mga children or ng mga students, meron silang tinatawag na out of school hours or yung OSH na tinatawag nila dito. So, for example, kung yung magulang ay nagtatrabaho ng mas maaga sa 9 a.m., for example, 7 or 8 a.m., doon nila pinapasok sa OSH, which is yung out of school hours. And nag-start to ng 6 a.m. up to 9 a.m. Depende dun sa school na kung anong oras mag-i-start. And ganun din naman pagdating ng hapon. So for example, yung trabaho ng parent ay matatapos ng 5 p.m. or 6 p.m. and then yung uwian ng mga bata is 3 p.m. Doon na nila pinapasok sa out of school hours, which is yung 3 to 6 p.m. So dito sa OSH guys, meron silang 2 hours in the morning and meron silang 3 hours to 4 hours in the afternoon. Ganun yung ginawa nilang solusyon para maka-help din sa mga parents na nagtatrabaho ng maaga and umuwi ng late. So marami kasi ako mga friends na nagtatanong kung worth it daw ba maging student dito kasi nga hindi naman daw ako naging student dito nung pumunta sa Australia. So nag-aalala nga sila na pumunta dito sa Australia as a student dahil nga ako is hindi naman ako student nung pumunta dito. Hindi ko naman talaga alam kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga student dito sa Australia and yung mga struggle nila kasi nga hindi naman nga ako student visa. Itong isi-share ko na lang sa inyo is para ma-encourage kayo and para ma-weigh nyo din kung worth it ba maging student dito? Mabubuhay ba kayo just in case maging student kayo dito sa Australia? So, yon. Papakita ko sa inyo yung salary ko just to encourage and para ma-weigh ninyo kung worth it ba talaga dito. So, let's go! So, ito guys, pumapasok lang ako ng minimum of 2 hours per day and maximum of 6 hours. Hindi kasi ako yung usually na teacher na nagtuturo sa isang classroom. So, ang work ko is nasa out of school care hours ako. So, it means sa morning, meron lang 2 hours na duty and sa afternoon, pwede ka rin magkaroon ng minimum of 2 hours and maximum of 4 hours or 3.5 hours. Pero, usually, ang pinapasok ko lang is 2 to 4 hours. Maximum na yon. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung salary ko as a casual educator. And eto siya guys. Yan. So, kung makikita nyo siya, per fortnight yung bayad nito. And kung makikita nyo, paiba-iba siya. Meron siyang 1,000. Meron siya 366 yan. Kasi, depende siya sa oras na pinasok ko. Ito kasi guys, itong $366.73 per fortnight to. Ito yung pauwi na kami ng Pilipinas ni Shin at magpapakasal. So, parang 1 day na lang ako pumasok niyan. Kaya parang $73 na lang yung sinahod ko. So, tignan natin yung pinakaunang-una ko. Ito guys ay latest lang. Ito yung latest. So, tignan natin yung teka. Ayan. So, tignan natin yung pinakaunang-una ko. Pinakaunang-una. So, January ako nag-start, guys. So, kung makikita nyo, itong January ko na nag-start ako, 821. Yan. Ito. Pakita ko sa inyo guys ha. First fortnight ko, January 27. Ito naman yung second ano ko na, payment ko. 976. Ano to? February 10. Ito, ano siya? Bayad to nung teka, tignan natin.
Okay. So, ito ay back payment siya, guys. Dahil nga nagtaas ako ng rate nun, nagbigay sila ng back payment. So, kung makikita nyo, per fortnight, nagre-range siya ng 1,4, 1,6, 1,5, 1,6, 1,4, 1,3, 1,4, 1,3. So, ganun yung sahod ko per fortnight. So, sa isang buwan, ang sinasahod ko ay ano din, almost 3,000 lang. As a casual educator yon guys, ha. Alam ko naka 2,000 ako dito, wait lang. So, ito yon yung naka-ano ako, almost 2,000. Ayan o, 1,900 yung sinahod ko. Pero dahil nga may tax. So, yan. Yan yung pinaka super sipag ko that time. Yan lang. Bye! So, para sa mga interesado na maging educator sa isang OSH, gagawa ko ng panibagong video about this. And i-explain ko sa inyo and i-elaborate ko sa inyo kung ano ba yung isang educator and kung ano yung mga ginagawa namin. So, bye! See you!